Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne, and today, tara, pag-usapan natin ang pagsabog ng dibdib ni Senator Amy Marcos. Alam mo, sa totoo lang, hindi madalas nagsasalita itong si Senator Amy Marcos. Pero pag ito nagsalita, talaga namang, nawawala yung voice niya. Talagang sasabihin niya kung ano yung gusto niyang sabihin. Pero dito, indirectly, may mga tao na malapit din sa kanya ang tinatamaan. I'm very sure. So ito nga guys, no? Ito hindi ko pa ito napapanood talaga. Okay, so magre-react tayo rito in raw form. So basically, as we go, sisingit tayo ng ating mga reaction. Pakinggan natin niya si Senator Amy Marcos. Benta ng kontrata ang mga politiko. At sinasabi ng 20% ni Mayor Benji, umaakyat na sa 30-40%. Ano pang matitira sa project? Yun ang malala. You know, if I remember it correctly, there was this one video coming from Attorney Greco Belica. Okay? And doon sa video na yon, in-explain niya kung maliban dito sa mga percentage na to na kinukuha ng mga politiko, mga kongresista, ng mga mayor, kung sino-sino pa. Bumabagsak, okay? Bumabagsak na ang kinikita lang ng kontraktor. Wala pang 5%. Kaya ang ending, nagiging substandard ang kanilang mga project. Halimbawa, ito sinasabi ni Senator Amy Marcos. Sabi niya, ang kinukuha daw ng mga politiko is between 20 to 30 to 40%. Imagine niyo yung percentage na yon, malinis na kinukuha yun ng isang kongresista. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, maraming patay na ngayon na maging party list representative. Kasi kahit sila, pwede rin sila magkaroon ng projects. Okay? So, maliban dun sa mga district, legislative district. Say for example, bigyan ko kayo ng example baka banatan ako dito ni Nograles. Si Nograles sa PBA, ang ginawa niya, nagpagawa di umano ng mga basketball court. Kaya yung mga sinasabi ng mga netizen, ang ina yung pa-basketball court mo, ay gawain lang naman yan ng mga barangay chairman. Mga konsehal ng LGU. Ikaw, party list representative ka, papagawa ka ng basketball court. Marami din nagsasabi na nakapagpagawa raw si Congresswoman Nograles ng mga buildings. No? So, hindi natin alam. Sa Davao, we're talking about Davao. So, ayun. Nakita ko lang yun sa mga ilang video na nagkalat. No? Even before tayo mabuisit kay Nograles. I used to like Congresswoman Nograles. Bakit? Kasi, isa yan sa mga sinuportahan ni PRRD at saka ni VP Sara nung siya ay tumatakbo as kongresista. Okay? Inendorso kasi yan ng mga Duterte. So, whoever na ini-endorse ng mga Duterte, yun yung mga tao na feeling natin is of their same wavelength. No? Galit sa mga corrupt na tao. But as we know now kung ano na nangyari kay Congresswoman Nograles. Anyway, moving forward. Malala. Ikalawa, lumalala na rin ang sitwasyon sa BICAM. Ako, ang may hawak sana ng COMELEC at ng DSWD. Laking gulat ko, wala namang kiningi yung DSWD o yung COMELEC na 12 billion para sa PI. Biglang nagkaroon ng People's Initiative at may pondo pagkalaki-laki. Okay, it's not only that. Not only that. If you recall from one of the interviews of VP Sara Duterte, sinabi niya, nagkaroon siya ng approved budget sa DepEd na 5 billion. Okay? Nung kinukurutan yon at hindi siya pumayag, nagkaroon ng insertion ng 10 billion. Tapos yung 10 billion na yon hindi pwedeng galawin without the approval
of Zaldico at saka ni Tambaluslos. Sabi yan ni VP Sara. So, ito rin yung sinasabi, it's the same thing na sinasabi ni Senator Amy, pero sa ibang departamento. Oh. Samantalang yung mga opisina na dinadahin ng mga COMELEC, wala pa rin. Pati yung sahod, lahat yan na talagang kinakailangan nila, napunta pala sa PI. Ganon din yung AKAP na nagulat naman ako ng 26 billion para sa programa na never heard. May alam at higit sa lahat, ang DSWD hindi alam kung anong isusulat doon, walang guidelines, walang formularyo, walang miski ano. So, sinasabi na napakabait ng kapatid ko, pero palibasa mabait, wag mo naman pinagsasamantalahan. Pero ma'am, do you still try to talk to him do you still try to talk to him about yung mga nangyayari and advise him for some reason? Siyempre, nag-e-effort naman tayo, pero siyempre, bisibisihan na ngayon at lagi kami nagkikita pag maraming tao. Kaya't kung minsan nasasabihan ko, pero kung minsan mahirap kasi ang dami nga nakapaligid. 90 billion yung kanyang binito. Si Senator Amy, ito lang din yung ayoko kay Sen Amy. Matapang yan, may part ng matapang at bilib ako dyan. Pero pagdating sa sister-in-law niya, hindi niya kayang banatan. I think she can. It's just that ayaw lang niya na magkanda-leche-leche sila magkakapatid. No? Pero kung ako sa kanya, if she really wants to save the reputation of the Marcos family, if I were her, if I were Senator Amy, she has to act on it. Otherwise, pag lumubog ang kapatid mo, lubog ang angkan ng mga Marcos. Knowing that, hindi lang naman si Bongbong ang Marcos. May Marcos din na nakadikit din sa pangalan ng mga anak ni Senator Amy. Ang ipilidong Marcos, sa mga anak ni Bangag Jr., sa anak ni Amy, sa anak ni Amy, sa anak ni Irene. Diba? Imagine niyo kung gaano karaming Marcos ang masisira pag si Bangag ang lumubog. The biggest dito item na ginawa I think sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasi billion yung nabito, naging 90 billion, may nakita pa yung Malacanang, and I give credit to President Duterte, no? I've always said, even when I was a 15-year-old, a bratty 15-year-old, that Malacanang is a true snake pit. And it is. Sabi niya may cause pa. Ayun. Ay, Senator Amy, ito, si-share ko lang sa'yo, no? Here's the thing. Sabi nga ni Bongbong Marcos during an interview, sabi niya, yung mga traitor daw, he can sense it a mile away. But how come ngayon, yung mga traitor sa loob ng Malacanang, about few inches away from him, hindi pa rin niya masense. Imagine na, ito na lang guys, no? Maraming ang lumalabas na information na pinapadala kay Maharlika. Hindi pa ba na-alarma? Hanggang ngayon, di ba na-alarma si Bangag Jr. na paano nakakalabas yung mga informations na yun? Diba? Yeah. Mahal na mahal ka ng kapatid mo. I have it on good information from people na talaga nakakaalam na kaya bumalik ka na doon sa slate ng administration. Tropa, kung ikaw ay bago pa lang sa channel, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at paki-click na rin ang bell icon, mga katropa. There goes scrutiny from both houses, yung nagkakaroon ng mga amendments. A case in point, I think this was in 2020, yung merong 8 congressmen, I won't mention anymore, na 8.3 billion yung kanilang nakalagak sa DPWH budget. Pero ang mag-i-implement, DPWH doon sa ARM. Kinwestiyon ko yon, natanggal yon kasi violation ng Organic Act ng ARM law at that time. Dahil may sarili silang parliament, may sarili silang mga departamento doon na dapat sila mag-implement. Nanalo ako doon, nag-caucus kami,
at that time. I don't know if Senator Amy was there at that time. Oo. Yeah, and we agreed na instead na, kasi kung saan dadalhin, halimbawang dinilit mo, inalis mo, saan mo dadalhin? Nagkasundo-sundo kami noon because there was a pending bill, yung pre-tertiary education bill at the time, naging batas na yan. Pondohan na natin para mas madaling maipasa. So right off, nagkaroon ng funding na, initial funding na 8.3 billion pesos. Kaya madaling na ipasa yung pre-tertiary education act na kung saan libre yung ating mga kabataan sa pag-aaral, sa pag-enroll sa kolehiyo, sa mga state universities at yung mga areas na walang state universities and colleges, po pwedeng libre rin sila sa mga pribadong universidad. Yun ang isa. Marami pa, pero hindi ko maalala lahat. Kasi, sabi ko nga, hindi ko sigurado yung accuracy ng estimate na ginawa ng aking mga staff. Bakit umabot ng 300 billion? But 300 billion is over a span of 18 years. Yung 3 terms ko sa Senado. So yun yung mga inserted, sir? Mga inserted na mali, Okay. na hindi dapat naka-insert sila ng authority para mag-operate. So, ang trabaho ng law enforcement, dapat galingan nila yung kanilang intelligence network para matukoy nila kung nasaan yung mga underground, aka illegal na POGO operations, at tulihin nila para hindi na ito mamayagpag. Kung may sa mga citizens naman, tulad ninyo, mga media, mas magandang kung meron kayong information, ipagbigay alam nyo sa mga authorities nang sa ganon talagang maging mahigpit yung pag-monitor at saka yung pag-operate against the underground or illegal POGOs. Sir, isa pa po, tungkol naman doon sa new Senate building, nung na-interview namin kayo sa office niyo, sabi niya nasa 8 billion. 8.9. And then sir, hingin lang namin yung reaction niyo. Sabi ni Senator Alan Cayetano ngayon na nasa 31 billion na raw. 3 billion. 33 billion, all in all, sir, yung cost estimate. Alam mo, nakakagulat, kasi I remember when Senate President Escudero was newly installed, we had lunch with him. Ako, si Senator Soto and I had lunch with him. Ang daing niya sa amin noon, kasi during the time of Senator Nancy, parang pumalo na siya ng 21-23 billion. So he was already questioning it and sabi niya, mahirap talagang tanggapin sa konsensya na ito na yung pinakamahal na building sa buong Pilipinas, kung hindi sa buong Asia. No? At kami, sumasang-ayon sa kanya na yung 21 billion at the time, that was the projected or the presumptive na magagastos. Yun, nakapondo lang yun, pero hindi naman siguradong gagastusin yun para matapos yung Senate building. So nanalig kami noon na talagang pag-iibayuhin nila yung pagbabantay. Kasi alam mo ang culprit dito, yung mga variation order. Kami, during my stint as the chairman of the Committee on Accounts, tanda-tanda ko to when we met with the DPWH representative. Sila yung parang designated point persons na para doon sa Senate building. Kaharap na rin yung nanalong bidder, yung Hillmarks. Maliwanag yung sinabi ko sa kanila, pwede bang patawarin nyo itong Senate building? Walang kalokohan ito. Ako yung nakikiusap sa inyo dahil alam naman nila ako yung masigasig mag-scrutinize o kaya mag-question doon sa budget ng DPWH, lalo na yung mga unused appropriations, yung mga right of way na hindi nagagamit pero taon-taon pinapondohan. Kaya sabi ko, kung pwedeng patawarin nyo ito. But in the course of time, parang lumobo na lumobo. But it will not justify na yung stoppage o wag nang ituloy yung Senate building. Why? For 100 years or over 100 years, ang Senado laging umuupa. Ngayon, umuupa kami sa GSIS, yung aming parking space, umuupa sa SSS, at saka for sa economy, kung patuloy na umuupa, pagkatapos, hindi na magkakaroon sariling building. At pag may dumadalaw sa amin, mga exchange visits ng mga parliamentarians from all over the world, parang nakakahiya na yung ating parliament o yung ating Senate building, ganun ang itsura na nga, pagkatapos, lazy pa yung Senado, na hindi naman talaga pag-aari. So it's about time, naisip namin noon, na talaga magpatayo na ng sariling building ang Senado. Ngayon, dahil nga 33 billion. Alam nyo guys, reasonable naman yun, Kasi ang tagal-tagal na rin naman na, Sa totoo lang, when they started occupying GSIS, Memo was still there. Kaya I've been going in and out of the Senate. Sa totoo lang, bawal po ang mga outsider, kung hindi ka taga-Senado, o wala kang appointment sa kahit kaninong senador doon, bawal ka ron. Pero since nga taga-GSIS ang nanay ko, at may mga kakilala at kaibigan naman siya sa loob ng Senate, na mga empleyado rin, so kahit pa paano nakakapunta-punta kami ron. Unfortunately, for the years that my mom was working with, with the GSIS, never ako nakamit ng kahit sino senador. Siya lang.
Siya lang ang may mga na-meet na mga senador, lalo-lalo na dun sa mga boss ng mga kaibigan niyang nasa loob ng Senado. And even if yun, may mga kakilala na tagalog ng Senate, she never used her connections, no, sa loob ng Senate. So bagay, there's no need naman for her to use that. Para saan? Para kanina. Anyhow, tama rin ako. I agree din dito sa sinasabi ni ni dating Senadora Ping Lacson. Tama lang na mag-invest na sila, na magkaroon ng building. Pero for that lucrative price and very expensive, talaga questionable. And come to think, the same contractor na na-involve sa naging kaso, I think sa Makati. Diba? So, hindi mo maaalis sa taong bayan na mag-isip. Tapos involved. Sino involved dun sa kaso sa Makati, Binay? Sinong involved dito sa construction nito, Binay? So, hindi mo maaalis na mag-isip ka o mapaisip ka. Siguro mas magandang, kung sakali makakabalik ako sa next year, mas maganda siguro ma-discuss ito sa caucus. Mahimay ng gusto. Ano yung naging dahilan kung bakit lumobo, quadruple, yung naging presyo ng Senate building. Yun lang masasabi ko. Ma'am, last na lang po kay Senator Amy. Sen Amy, sinabi niyo po kanina, unfinished business. And alam naman natin, yung isa po sa mga advocacy niyo kasi is diba yung sa mga magsasaka. And sinasabi niyo na nakaraan, kailangan doblehin yung kanilang kita. So, ano po yung mga isusulong niyo kung sakali man matuloy yung unfinished business? Yes, syempre tutulungan natin ang magsasaka na unang-una to scale. Kasi nga nabanggit ko kanina na tingi-tingi nga yung ating mga kabukiran ang pag-aari, wala pang 2 hektarya. Talagang hindi talaga uunlad yan at mahirap kumita. Kaya sinasabi ng iba na ang average age ng ating farmer ngayon ay nasa 58 years old. Darating ang 2030 na lahat ng pagkain natin ay imported na lamang pagkat wala nang nagtatanim. Kaya kinakabahan po ako dito. Last week, naglalabasan na naman ng employment figures at ang liwa-liwanag, tumataas ang employment pero may exodus, nag-aalisan sa bukid. Yan ang problema natin. At ang tanging solusyon ay madagdagan at kumita ang ating mga magsasaka para magsibalikan. So unang-una nga, itong mga kooperatiba, itong consolidation of farm lots. Pagkatapos noon, syempre, yung mga kabataan, yung Young Farmers Challenge, meron na akong 3,000 na mga young farmers na sumapi dyan sa contest na yan. At digital and smart farming sila. Nag-umpisa na sila ng iba't ibang payment platforms. Imagine niyo, naging Secretary of Agriculture si Bangan Jr. Pero hindi niya naisip itong ginagawa ni Senator Amy. Mas nagkaroon pa ng output at saka result yung mga programa ni Sen Amy patungkol sa agrikultura more than sa kapatid niya. Dapat ito yung tumakbong presidente. Benta sila directly online. Kaya malaking bagay po to. Marami silang new products, yung mga mushroom chicharon, yung mga rabbit na hindi nagkakasakit katulad ng manok at ng baboy. Kung ano-ano na iisip ng kabataan, kailangan natin tulungan. Maliban dyan, nabanggit ko na sa laki ng binibigay natin ng ayuda. Ang sinabi ng ating Pangulo Bongbong ay nasa 206 billion ang ayuda. Kung isusuma ang lahat ng binibigay, nasa 206. Ang sabi naman ni Secretary Recto, hindi, higit pa dyan. Ang ating mga sustento, subsidiya, total, nasa 500 plus billion. Sa palagay ko, labis-labis na yan. Ako yung isa sa pasimuno ng panahon ng COVID na magkaroon ng ayuda. Gustong-gusto natin matulungan yung ating mga kababayan. At matapos yung COVID, alam natin, di pa nakakabangon yung ekonomiya, marami pang walang trabaho. Pero ngayon, sa panahon ngayon, sa palagay ko, mas mainam sa mga marginal farmers, ating mga ngisda, yung maaasahan nilang sustento, yung subsidy o sweldo. Tulad ng ginagawa sa Japan, ginagawa sa Amerika, sa Europe. Dahil ang pagsasaka halos naging sugal. Hindi mo alam kung kikita ka, biglang darating yung bagyo, wasak. Doon sa advent ng Napoles issue, nag-declare ang Supreme Court na unconstitutional yung pork barrel. Pero may definition. Madaling pa ikutan yung definition kasi sabi nila walang post-enactment na parang legislation o post-enactment
implementation ba? Kasi during that time, yung 200 million ng per senator, pahala mag-identify yung individual senator kung saan niya dadalhin. Ano yung lump sum, so to speak. Ang congressman, I think, nasa mga 70, no? Soft and hard. Naging bawal na yon. So ngayon, ang nangyari naman ngayon, sa NEP pa lang, nakapasok na yung mga ina-identify na mga proyekto ng mga legislators. Ako, ito yung dahilan kung bakit sabi ko nga kanina, sa estimate ng mga staff ko, umabot ng 300 billion dahil sa ka-realign na hindi pinapayagan dahil sa aking pagbabosisyon ng budget, kaya umabot ng ganong kalaki yung sinasabi kong natipid ng bansang Pilipinas dahil sa pagbosisyon sa budget. So, dapat talaga i-streamline yung pagpapatupad ng ating national budget. Huwag na sanang sumali yung mga legislators sa pag-implementa kasi after all, hindi namin talaga trabaho yon. Ang trabaho namin, magbantay at yung kasama na yung... Pero guys, no, tingnan nyo, no, yung sa mga nangyayari ngayon, gaya ng sinabi ni VP Sara, kung babalikan natin yung kanyang statement that nung nag-insert ng additional 10 billion para sa DepEd na ang meron lang control is si Tambaloslos at saka si Saldico. Doon pa lang red flag na yun eh. Doon pa lang questionable na yun eh. Siya yung secretary. Si Tambaloslos at saka si Saldico, they have nothing to do with that budget. Tapos at the end of the day, pag in-audit, okay, pag in-audit yung value na nilagay under sa DepEd, ang may control lang doon si VP Sara sa 5 billion. Wala na siyang control doon sa 10 billion. Diba? Kaya tuloy, at the end of the day, nagkakaproblema yung accounting ng DepEd. Tapos, yun yung sinasabi rin, again, going back to sa sinasabi ni VP Sara. Yung kalokohan na ginagawa nila, isinisisi sa kanya. So, it's really ano eh, tawag dito, it's really timely na nagsasalita na si VP Sara ngayon. Lalong-lalo na pumapasok itong usapin ng budget. Oh. Diba? Kinakamkam nitong dalawang to, yung portion ng budget, yung malaking chunk ng budget ng DepEd. Tapos, pagdating na sa auditing, ang may kasalanan lang si VP Sara. Then hindi na ko i-question yung nag-insert ng 10 billion at nagko-control ng 10 billion. Yung oversight, ano, na pagkamaling implementation sa susunod na budget hearing o budget measure na ipapasa or even in the course of its implementation, pwede kami mag-check kasi kaya nga check and balance eh. Thank you. All I'd like to... Ang madadagdag ko na lamang, lumalala ang sitwasyon. Yung yes. sinasabi natin na overpriced or else illegally appropriated or misappropriated, ang masamang balita kay Senator Ping, lumalala po yung sitwasyon. Unang-una, para palang nagpepenta ng kontrata ang mga politiko. At yung sinasabi na 20% ni Mayor Benji, Alam niyo guys, paulit-ulit ko na itong nasabi sa marami ko na naging content. Ako personally, I have experience na. Okay? Na may mga nangihingi sa loob ng DPWH para lang makuha mo yung project. Okay? Imagine mo, yung hinihingi ng mga taga-DPWH sa loob. Okay? Kukunin din yan ng contractor doon sa project. Babawiin din nila yan. So, wag na po tayo magulat kung bakit. Huwag din po tayo magagalit sa mga contractor. Ano? Ang mga contractor, mas gugustuhin nila na magkaroon sila ng branding na pulido at maganda ang kanilang trabaho. Okay? Pero kung ang nagiging transaction nila ganyan, wag na po tayo magulat kung bakit ang mga trabaho nila ay substandard. Meron term na ginagamit dyan yung mga yung mga netizen eh. Presyong ano yung term nila yun pag bumibili ka ng mga substandard na product? Presyong karinderya, mga ganyan. Ano ba yung term nila? They're using the term na nakakatawa. So parang in application dito sa pinag-uusapan natin, parang gano'n ang nangyayari. Diba? Aakyat na sa 30. Ayun.
presyong budget meal. Yun yung nakikita kong mga term nila. So tuloy, yung ginagawa ng mga kontraktor, presyong budget meal. 40%. Ano pang matitira sa project? Yun ang malala. Ikalawa, lumalala na rin ang sitwasyon sa BICAM. Ako, ang may hawak sana ng COMELEC at ng DSWD. Laking gulat ko, wala namang hiningi yung DSWD o yung COMELEC na 12 billion para sa PI. Biglang nagkaroon ng People's Initiative at may pondo pang pagkalaki-laki. Samantalang yung mga opisina na dinadaing ng mga COMELEC, wala pa rin. Pati yung sahod, lahat yan, na talagang kinakailangan nila, napunta pala sa PI. Ganun. So, tama nga yung sinabi ni Katunying. Under the administration ng Pangag Junior, garapalan na ang sabihin na lang natin korupsyon. Partly, I agree na yung sinasabi ng opinion ng ibang netizen na partly I agree na walang kinalaman si BBM dyan. But partly, I still agree na imposibleng wala siyang alam sa nangyayari. Okay? Hindi man siya nagpapagawa niyan. Okay? But definitely, may idea siyang nangyayari yan. At wala siyang ginagawa. Doon din yung AKAP na nagulat naman ako, biglang may 26 billion para sa programa na never heard. Walang may alam at higit sa lahat. Ito guys, minsan ko na itong na-explain sa inyo. Nung nag-aaral ako, syempre pag-aaralan namin kung paano ka nagsistart ng program. Paano ka nagka-come up ng program. So may mga process na may gagawin ka dyan. Mag-research ka, lalalala. Hanggang sa planning, implementation, funding, di ba? So even before ka under ng planning, iisipin mo na yung funding mo dyan. Kaya I find it extremely impossible for DSWD to have AKAP as a program and yet they don't have any guidelines. Ibig sabihin, inisip lang yung AKAP, yung word na AKAP, at the end of the day, hindi pa nila alam kung paano nila i-implement ang AKAP. Alam nyo ba? So mga nakikita ko under ng AKAP, may nakakatanggap ng 3,000 at may nakakatanggap ng 5,000. Okay? Ngayon, paano mo na-determine na itong taong to dapat nakakatanggap ng 5,000 at itong taong to nakakatanggap ng 3,000? Apart from that, here's another thing. Merong mga local officials, hindi LGU, pero barangay level. Pag sila nakatanggap ng sobre with 5,000, kukunin di umano ng barangay, may mga nakikita tayo sa hindi natin sure kung totoo yung mga kanila Pero ito yung nila, ito daw yung nangyayari sa mga AKAP. Pag nakuha na nila yung pera, part of that kinukuha ng kanilang barangay. And the other part goes back to them. Tama ba yun? Sinasabi nila ang pinaka-corrupt daw na ahensya ng gobyerno, Bureau of Immigration at Customs. Mali kayo dyan. Mali kayo dyan. Ang pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno yung ahensya ng gobyerno na nagre-release ng cash. Diba? Sino yan? Hindi na ako magsasabi kung sino. Sino ang ahensya ng gobyerno na madalas nagre-release ng cash yung mga tao? Kasi napakadaling kumupit dyan Once halimbawa, ikaw, Juan de la Cruz, pumirma ka na dyan, natanggap mo na yung 5,000 mo. Yung tauhan ng barangay chairman, pupunta sa'yo, kukupitan ka ng 2,000 o 1,000. Kung ilang daan kayo sa barangay ninyo ang nakatanggap, kahit pa 1,000 din yan, lang yan, malaking pera din yan. Diba? Ang DSWD, hindi alam kung anong isusulat doon, walang guidelines, walang formularyo, walang miski ano. Kaya lumalala yung sitwasyon.
Dagdagan ko lang ito parang added information. Meron ako nakatuwang sa wedding na isang contractor. Naikwento niya on the side. Sabi niya, malala na talaga ngayon kasi ang kalakaran niyon is 2015. Ano yung 2015? 2 tao pero naka-gross na raw yon sa isang house. Hindi ko na-identify kung anong house yon. 20% and 15% doon pa lang sa isang chamber. Hindi pa raw kasama yung ahensya, hindi pa kasama yung ibang yung mga lokal at minsan sa mga lugar na malakas NPA, hindi pa kasama yung para sa NPA. So nakakalungkot kasi kung 35% na kaagad, hindi pa lumalabas sa Kongreso, talagang pwedeng tama yung sinasabi ni Mayor Magalong na aabutin talaga na halos wala nang maiiwan sa proyekto. And that's the reason why kung na-experience ninyo, right after the heavy rains, di ba, week-long yung ulan, hindi lang baha, yung potholes. Kababago-bago ng kalsada, bakit naglalaki? Parang kasing laki ng palanggana yung mga butas sa kalsada na talaga maiinis ka kasi masisira yung sasakyan mo. So, ang dahilan nun, kasi substandard, kasi saan kukunin ng kontraktor yung babawiin nila sa kanilang puhunan, pati yung konti nilang naiwanang tutubuin, kundi sa substandard na materials. Kasi nga, ang laki na ng kalakaran. This must be stopped. This must be corrected by way of legislation, by way of oversight. Now, the question is, diba, do you really think that the best way to address this is to legislate a new bill, a new law? Or we should start investigating and filing complaints against these people who are involved, especially sa loob ng House of Representatives. Kasi, there's no point of creating laws. Para sa akin, there's no point of creating laws if there are still people inside the House of Representatives who continues to practice that shit. Diba? Oh, bakit kailangan mo mag-craft ng bagong law when in fact, we have laws already that can address these problems like anti-graft and corrupt practices. Oh. Ano pa? Pwedeng kasuhan ng plunder. Pwedeng paimbestigahan sa ombudsman. May gumagawa ba? Wala kasi. If we make use of these existing laws, then definitely we know that we don't need new laws. Ang problema kasi, walang may lakas ng loob. Diba? Na mag-file ng mga kaso. Kung mapapansin nyo, no, si Congresswoman Kimbo, bigla na nahimik after may nag-file ng mga reklamo sa kanya sa Office of the Ombudsman. Kung lahat na maiingay na yan, dyan sa loob ng Congress, pina-filean ng mga reklamo because of their accountability and tawag dito, transparency ng kanilang mga budget. Sure yan, marami dyan mananahimik. I don't care if it involves the other part of Congress or the Congress itself, pero dapat mapagtulong-tulungan namin ng Senator Amy na makorek yung ganong malpractice kasi alam nyo, gusto natin magbigay ng ayuda pero kung kulang naman yung revenue natin na kinikita para tustusan yung ating mga infrastructure projects, yung mga social services, mauwi tayo sa utang. Ang projection ng ilang ekonomista, dahil which by the way guys, as we speak, habang pinapanood natin, ang utang po ng Pilipinas simulang umupo itong si Bongbong Marcos, nasa 16.2 trillion na tayo. 16.2 trillion. Magkano lang ang utang ng Pilipinas before siya umupo? Nasa 14 lang. Magtatatlong taon pa lang si Bongbong Marcos. Pero nasa 16.2 trillion na tayo. So 16.2 trillion, wala pa pong na-accomplish na project under sa administration ni BBM. No, hanggang ngayon, under construction pa rin yung iba. Pinakita ko naman sa isang video ko, buti pa si Wes Gatchalian, si Mayor Wes Gatchalian.
kapag turnover na ng pabahay, samantalang si Bangag Jr. hanggang ngayon kahit isang building, wala pa rin natatapos. Diba? Ang natatandaan ko ng pagbaba ni President Pinoy noong 2016, ang national debt natin 5.9 trillion pesos. Pagbaba ni Pangulong Duterte, naging 13 plus trillion. Ang projection ng ilang ekonomista, pagbaba ni President Bongbong, baka nasa 25 trillion na tayo. Ano yung nakakapangamba rito? Hindi bali mangutang sa isang bahay, sa sinegosyo, nangungutang tayo para mag-invest. Nasa ganun, pag kumita, mababayaran natin yung utang, meron na tayong sariling pera. Pero kung ang investment natin ay ginagawa sa maling pamamaraan dahil maraming kickback, 20, 15% o abot pa ng 60, 70%, anong investment na magagawa mo? Hindi mag-i-improve yung ating mga infrastruktura. Kaya kulang na kulang kalsada, kaya yung ating yung NCR, yung Metro Manila at saka mga urban cities, urban areas, masyadong congested. Yun na rin dahilan kung bakit saksakan ng traffic. Kasi kung i-disperse natin yung development sa mga malalayong lugar, magdi-disperse din yung mga tao. Hindi sila magpo-focus pumunta rito, hindi magma-migrate. Thank you very much. Ang tanong natin, bakit hindi naiisip yan ni Bongbong Marcos na instead na papondohan niya yung mga paayudang lintik na yan, dali niya lahat ng pera sa mga infrastructures. I'm Agatha Gregorio po from Billionaire News Channel. Good morning po. Susan Amy, may question lang po ako regarding yung DSWD budget hearing. Kasi nabanggit po doon na maaaring nagagamit po yung DSWD para sa pamumulitika. Especially with the elections coming up. Tinitingnan niyo po ba kung posibleng nangyayari din yun sa ibang mga ahensya po? Ang hawak ko yung DSWD, pero marami ring reklamo sa iba't ibang mga ahensya, naririnig natin. Pero directly, nung nagka-hearing ako nung Lunes, talagang rine-report natin, syempre denied to death si Secretary Rex Gatchalian. Sabi niya, talagang sinusuri nila maigi. Pero nagre-reklamo noon na napakarami at kasama na rin si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa. Pagkatapos dumating pa si Congressman Kaimar Olaso ng Zamboanga City na sabi niya, matapos niyang magdeklara na magme-mayor siya, biglang natigil ang lahat ng AX niya. Natin yung development sa mga sinusuri nilang maigi. Pero nagre-reklamo noon na napakarami at kasama na rin si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa. Pagkatapos dumating pa si Congressman Kaimar Olaso ng Zamboanga City na sabi niya, matapos niyang magdeklara na magme-mayor siya, biglang natigil ang lahat ng AX niya, napahiya raw siya. Kaya't marami tayong naririnig tungkol sa ganito, sa Surigao del Norte, sa North Cotabato. At higit sa lahat, narinig rin natin yung hearing na si Vice President Sara dumadaing na lahat ng request ng OVP sa DSWD for financial assistance nare-reject. Kaya napipilitan siya na magbigay at tumulong sa mga lumalapit sa opisina niya. So ito lang ang atin na ayang ayuda dapat. So ang suma total, totoo. No, indirectly, sinasagot na ni Senator Amy sa inyo. Oo, ginagamit ang pondo programa ng DSWD sa pamumulitika. Ibigay sa mga nangangailangan, hindi sa mga politiko o kung sino man na nakaupo at may kapangyarihan. Then, Senator, may update po ba regarding that? Kasi nga sinabi nga po yung issue dun sa OVP. Did Secretary Gatchalian get back to you na about the Yes, I inquired exactly about the ongoing investigation. He promised to conduct within the department and he shared some screenshots, an exchange of communication between the OVP as well as the DSWD. Matapos yun, sinabi niya, nagka-award pa raw sila sa OVP bilang isang valued partner. But I requested that they put it all in writing so that we could get a proper report. In the meantime, this is ongoing at marami talagang reklamo. Nagtataka, halimbawa, yung mga taga Rizal, pati yung mga taga Pampanga at Bulacan na labis-labis na binaha. Bakit daw hindi sila nakatanggap ng kahit konting ayuda? Puros food pack daw. Kailangan daw nila ibuo, ikumpuni yung mga bahay nila at hirap na hirap sila. Samantalang, nababalitaan nila sa ibang lugar na kailanman hindi yan bumagyo, wala naman lindol, wala naman bulkan. Bilyon-bilyon ang binabagsak at kina-carpet bomb daw ang kalaban.
ng bigas ay nasa 93-97% at kakapraso lang ang kulang, yung imported. Yung panahon ng tatay ko, sinasabi pa niya, huwag i-import lahat ng kulang. Yung kulang, i-import lang yung kalahati at baka mahabol. Di naman kakainin niya ng sabay-sabay. So, hati-hati lang siya mag-import noon. Ngayon, labis-labis ang importation. Nasa 4.4 na tayo. Pinakamalaki na tayo sa buong mundo. At eto nga, binagsak pa natin yung taripa. Yung taripa na nagsimula sa 50%, nandun na sa 35%, ngayon nasa 15%. At pinapatay, sa totoo lang, ang ating local production. Ito yung ating problema. Importation is not the answer to food sufficiency. Ang kinakailangan natin gawin ay palakasin, suportahan, tangkilikin. You know, while Senator Amy Marcos is saying all this, you know, it's a very subtle way of sabihin na lang natin attacking the administration of his brother. Kasi for him to make comments like this, knowing that yung mga government agencies is under ng administrasyon ng kapatid niya. At dito pa lang, parang sinasabi niya na palpak nga ang ginagawa ng kapatid niya, hindi ba? Bakit? Kasi lahat naman ang ginagawa, no, ng secretary ni Bangag Jr., hindi pwedeng hindi niya alam lahat yan. Okay? I'm very sure hindi naman siya nagma-micromanage. But then again, at the end of the day, kaya nga sila nagkakaroon ng cabinet meetings to discuss yung estado ng mga departamento, ano yung ginagawa, anong kailangan nilang i-approve, bla 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 bla. Diba? So by way of saying this, parang sinasabi ni Senator Amy na may problema nga ang pagmamando ng kapatid niya sa administrasyon. Ang sariling magsasaka natin dito sa Pilipinas, laging nalulugi sila, hindi mabenta ang palay sa Nueva Ecija, sa Isabela, sa South Cotabato, nakatambak ang bigas diyan. Pero napakamahal, dalhin ang bigas mula sa Mindanao. Ano ba naman, bigyan na lang natin ng transport subsidy para madala rito. At alam natin yung tracking mula sa Benguet, sa amin sa Ilocos, tinatapon na lamang ang mga gulay. Samantalang kaya mahal-mahal, umabot na yung luya ng magkano na, 300 plus na ang kada kilo. Kaya't eto nga yung problema, nakatutok tayo sa importation na habang binabagsak ang taripa at tumataas naman ang presyo. Hindi pa talaga gumagalaw, nag-umpisa sa 38 pesos ang bigas, nasa 50% yung taripa. Binagsak sa 35, tumaas pa lalo sa 48. Ngayon, binagsak sa 15%, pero nakapako na yata sa 60-62 ang kada kilo ng bigas. So, importation is clearly not the answer. Sinasamantala lang tayo ng Vietnam, ng Indian. Take note, kapatid nito naging secretary pa ng Department of Agriculture. At ng iba't iba pa, bakit natin pinapayaman ang magsasaka doon sa ibang bansa at di tinutulungan yung sariling atin? Thank you, Senator. Baka Senator Ping, may masabi kayo about sa sinabi ni Senator Amy about Filipino farmers since World Food Day today. Samantalahin ko na magyabang, ako yung nag-author ng Free Irrigation Act. At ito'y nakakatulong din kasi wala nang, dati kasi may mga irrigation fee na binabayaran pa yung mga farmers. Oo, malaking Sir, pwede yung Thank you. Yes, last question. One. Sir, Gabriel Lalo po from Inquirers. Something quick lang. Natignan nyo na yung budget ngayon for the next year? 6 trillion. Nasisilip-silip ko. Pero yung last na nakita ko yung for 2024. Yung 2025, hindi ko pa nakikita. Ang una ko nakita yung 2023 na kung saan, ewan ko, 2023, 2024, hindi lang double appropriations. May triple, may umabot pa ng quintuple. Meaning, isang item, 5 beses pinondohan. Ewan ko paano nakalusot yun. Kasi, gaana yung nakita ko eh. Di magic. Tapos quintuple appropriations. Saan pupunta ngayon yung 4? Dahil mayroon ng pondo yung isa na item. Pareho. Ang masaklap ito, multipurpose building. Ito tanong. Saan dumadaan yung budget? Diba? Pag nag-appropriate sila ng value, sino nagre-release ng budget?
Bakit yung nagre-release ng budget, hindi na-scrutinize yung mga bagay na yan? Bakit nakakalusot doon sa nagre-release ng budget na yan? Ito sinasabi ni Senping. Sige nga. Isang multipurpose building na meron ng item, meron ng budget, bakit papunta mo pa ng 5 times over? Senator, Sa palagay ko, ma-iskandalo si Senator Ping doon sa And take note di ba dapat naglalabas ng report ng ganyan ng COA? If ito sinasabi ni Senator Ping, may ganyang eksena, okay, 5 times na pinatungan ng budget, bakit wala tayong naririnig coming from COA? Kung ito napalusot ng mga departamentong nagre-release ng budget, bakit wala rin tayong naririnig sa COA? mga pangyayari tungkol sa budget, lumala ng lumala. Isipin ninyo, for the first time, inaasahan natin yung malalaking project for public transport, syempre para sa flood control at sa iba't ibang problema natin sa irigasyon dahil nga sa mga magsasaka. Ang problema kahit isa sa ating foreign assisted programs, lahat zero. Linagay lahat sa unprogram. Kaya wala tayong matinong project na may pagmamalaki at napapako tayo sa mga tingi-tingi, patsi-patsi na... Well, pagdating dyan, ito na ba masasabi ko? Tandaan nyo guys, ang nagiging budget ng Pilipinas, every year after year, pinipirmahan po yan ng presidente. Ngayon, kung hindi nag-a-act ang presidente tungkol dyan sa mga zero budget, sa mga big ticket projects natin, ibig sabihin na may kasalanan din dyan. Kasi it is Bongbong Marcos, no, na merong power to veto that or to question bakit walang budget para dito. Meron siyang power. And yet wala siyang ginagawa. From 2024 budget to 2025 budget, wala. Diba? At saka ito na, take note, no? Bakit sa ibang bansa, it is very crucial for them, especially if it's a government project. Why is it very crucial sa kanila? That once they start a project, they need to finish it. Hindi nila pwedeng itenga yun. Number one reason, yung materialis ng nagamit. Dito sa Pilipinas, we have a tropical weather. Rain or shine tayo dito. So imagine nyo yung mga binopondohan ng mga projects, yung malalaking mga bakal at kung ano-ano pa. Nawi-weekend yun pag nabababad sa araw, sa ulan, and so on and so forth. So sayang. Sayang. Kasi at the end of the day, who's going to suffer pag hindi naging maganda ang naging outcome ng construction nun? Taong bayan pa rin. Wala nang iba. Siyang binibigyan ng pera 4-5 beses. Ma'am, sorry, follow up lang. Kasi yung BICAM naman, merong senators and House members. Do you mean to say na overpower yung Senate contingent? Alam mo, Ang latest kasi, Senator Peng, ang latest kasi, nauso picture taking na lamang. Oo, puros na lang kami selfie. Kaya't ang nangyayari, ilan na lamang ang nag-uusap-usap at hindi namin nasusuring maigi. Hindi na kami papayag niyan. Masyado nang nasingitan kami ilang beses. tatatandaan ko lang, nagpala ko ng resolution noon, gawing transparent yung bicameral. Ito yung sinasabi ni Ma'am Joey, no? Doon sa mga nagpa-follow kay Ma'am Joey Di Beber. Sabi niya, ito daw issue ng impeachment ni VP Sara is ginagamit na diversionary tactic para hindi natin mapansin ang mangyayari sa BICAM. Tandaan niyo mabuti, zinero ni Senator Amy ang budget ng AKAP. That's 39 billion. So I hope kaya niyang tindigan yan. No? Otherwise, talagang matindi na at malala na tayo. Conference. Kasi alam mo, ang kalakaran, yung BICAM, yun yung third chamber, hindi lang basta third chamber, most powerful chamber. Walang transcript, walang minutes. Ang problema doon, pag upo ng mga members, no, open, acknowledgement, pagkatapos pagkikreate ng small group BICAM. Pag sinabi mong small group BICAM, ito 2 tao lamang. Yung chairman ng Appropriations Committee ng House at saka yung Finance Committee chairman ng Senate. So silang dalawa na nag-uusap at minsan, pagka nag-meet ulit, nag-resume yung bicameral conference,
abay, nakaready na lahat yung pipirmahan. At kung hindi ka pipirma, napaka-kontrabida mo, malamang sa hindi, ma-reenact yung budget. Eh, ang kakapal nun, wala ka naman time na basahin yon. So, ang daming pages, iniikot na lang yung mga page, yung mga pipirmahan. Yun ang masama. Pero kung merong minutes, at ito'y 300 billion. Natatandaan ko, panahon din namin yun, na naratify na tapos na yung BICAM report. Niratify ng House, niratify ng Senate. Aba, nung ginawang enrolled bill, inamend pa. Nagkaroon ng 75 billion na kung saan pinagdadala. Na-discover namin yun. Ako, sinabi ko kay Senate President Tito Soto, sabi ko medyo malito. So nangyari noon, kinualify ni Senate President Soto yung kanyang pinirmahan na hindi kasama ito sa pipirmahan ko, kasama lamang yung aming niratify ng both houses. Ang nangyari, hindi lamang 75 billion yung na-veto, naging 90 billion, may nakita pa yung Malacanang, and I give credit to President Duterte, no? Ayan, yun yung sinasabi ko sa inyo, guys, no? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Na si Bongbong Marcos, may kakayanan siyang i-veto yung budget, no? Yearly budget na ina-appropriate. Pero bakit hindi niya ginagawa? Bakit sinusuportahan niya yung mga malalaking value ng unprogram? Di ba yung malaking tanong sa inyo? Kaya hindi pwedeng maghugas kamay si Bangag Jr. dito. Na kung dumating man yung araw magkabistuhan, kalad-kad siya rito. Pwede rin siyang makasuhan. Diba? Kasi the very minute na pinipirmahan niya yan sa mga questionable mga insertion na yan, ibig sabihin, he is also accountable to that. Diba? Kasi hindi naman niya pipirmahan agad-agad yan eh. Once na ipinasa yan sa kanya, he has to go through that. Pag-aaralan niya lahat yan. O baka nga nangyayari, okay? Meron na siyang advance copy, pinag-aaralan niya na rin. Hindi naman, kahit anong batas, guys, hindi naman pwedeng maging batas yan. Okay? Kung hindi i-veto ni BBM, or magkakaroon siya ng mga questions tungkol doon, ipapa-revise niya. Kaya nagkakaroon ng BICAM. Dahil 90 billion yung kanyang binito. The biggest veto item na ginawa sa, I think, sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasama yung sa 300 billion na natipid dahil sa pagbusisi ng budget. Senator Amy, mahahabol pa kaya yung ganong konsepto para sa BICAM for this coming budget deliberations? Malaking bahagi yun doon sa usap-usapan tungkol sa pagpalit ng liderato ng Senado. Kasi nga maraming na walang gana, na dismaya sa mga pangyayari. At sa palagay ko, may pangako ang bagong liderato namin na hindi na mauulit yung nangyari sa nakalipas. O yan, dami na ninyong last question. Yes. A few more pahabol, but this will be short. Ma'am, I read a short post from a columnist on Facebook na sabi niya that former President Duterte was overpowered by his advisors. Given this closeness that you have with your brother and with the Vice President herself, ma'am, do you think regard to what? This is with relation po dun sa sinabi niya na para bang I remember na overpowered by his advisors. By his advisors and not by those people who he thinks na nagtitiwala at nagmamahal po sa kanya. Ma'am, do you feel po ma'am na si Presidente ay para bang na-overpower po ba siya ng kanyang mga Kapatid ko, si Yes. Presidente Duterte. si Presidente Marcos po? Si Bongbong. Do you, Sinasabi na napakabait ng kapatid ko. Pero palibasa mabait, wag naman pinagsasamantalahan. pero ma'am, do you still try to talk to him do you still try to talk to him about yung mga nangyayari and advise him for some reason? Siyempre, nag-e-effort naman tayo, pero siyempre, busy-busyhan na ngayon. At Alam nyo, to cut the story short, no? Senator Amy can only do so much when it comes to that. No? Lalo-lalo na kung may mga kontrabida na nakapalibot kay Pangagdun. Anyway, nakakahinayang si Senator Amy Marcos kasi she's so way better than Bangag Jr. Sana siya na lang yung tumakbong presidente, baka nag-iba yung landscape ng ating political ano. Diba?
But nevertheless, kitang-kita naman natin dito, at least we know that we have Senator Amy Marcos sa side natin. Alam ko marami sa inyo ang ayaw sa kanya only because she's a Marcos. But then again, if we're going to look at the brighter side of it, no? Kahit sarili niyang pinsan o kapatid, binabatikos niya rin, binabanata niya rin. Unfortunately, nakukulangan lang ako sa mga actions ni Senator Amy. But she's there. She's very much there. At least alam natin na kahit siya, hindi niya kinukonsinte yung mga ganitong bagay na gawain ng kapatid niya at saka ng pinsan. Unfortunately, naghahari-harian na yung pinsan niya eh. Mas naghahari-harian pa kayo sa kapatid. Diba?